Nako, magandang araw palangga, magandang araw sa lahat ng ating mga tagapanood ngayong araw, no? Yes. Medyo masipag tayo ngayong araw na ito. Matapos natin i-cover ang pangalawang araw ng confirmation charges ni Tatay Digo, na wala namang kasaysay-saysay itong araw neto, no? E narito naman tayo para i-discuss yung isang napakalaking pangyayari sa Pilipinas. Sa tingin ko, makaka-apekto rin sa kaso ni Tatay Digong dito sa ICC. Dahil 18 basurero ni Zaldico ang lumantad. At inisa-isa kung anong mga ginawa nila na pinag-uutos ni Zaldico na may kinalaman unang-una sa ICC. At syempre, pagdi-deliver na hanggang 805 billion pesos! Ano ba yan? Sa bahay ni Bangag. Lilipat ako ng bahay dito sa Osina dahil di ko babayaran itong bahay na ito. Kukuha ko ng maliit. Ang aking babayarang bahay 500 euros. Tapos sila 805 billion ang pinamudmod kung kani-kanito, no? Yes, folks. Kaya nga sabi ko nga, nung napanood ko to, yung 18 Marines na kung saan siniwalat nila na talagang nag-deliver sila ng pera sa bahay ni Bangag, ay nakakagalit dahil samantalang kayo, hirap na hirap, yung taong bayan na nakikinig sa atin ngayon. Imagine nyo, not only 805, baka abot pa ng trillion, ano? Oo, dyan nang gagaling yan doon sa mga flood control projects, iba't iba pang infrastructure project. Meron pang mga pera na nanggaling sa bahay di umano ni Secretary of Agriculture. So ito yung sinasabi ni Zaldico na meron talagang pinagkakitaan sa pagkain na hindi niya maasim dahil pati ba naman yung kakainin ng taong bayan pinagkakitaan. Meron din pinagkakitaan siguro sa confidential fund, no? Dahil nung minsan minabanggit na testimonya na 500 million ang kinita nila sa 500 funds. Samantalang yung 125 million ni Inday Sara hindi nila makalimut-kalimutan. Yung pinag-uusapan po ngayon, hindi na 100 billion man lang, no? Dahil dati 100 billion of insertions ang sinabi ni Zaldico. Ngayon, 805 billion ang diniliver kung kani-kanino. That's true. Pero simulan natin ang talakayan dun sa pinaka-importante. Kasi ngayon, nagaganap ang confirmation of charges dito kay Tatay Digong. At bakit importante ito, partner, ha? Kasi unang-una, yung pagkakalap ng ebidensya, yan ay nakadepende sa kooperasyon ng Estado sa ICC. Bakit kinakailangan Estado ang makipag-cooperate? Kasi ang ICC binuo para sa katarungan, sa international justice. Hindi yan binuo para maging instrumento na o maging sandata ang ICC laban sa mga kalaban. Yes. Pero partner, ikaw na magsabi, siguro basahin mo sa kanilang affidavit. Okay. Ano ang ginawa nila dito sa mga taga-ICC? Ayan, no? Ito na po yung sinumpaang salaysay kasi alam mo naman kami ni partner, di po pwedeng walang papel. No? Sabihin natin kung anong ginawa nila dito sa mga taga-ICC. Pero spokes, kung matatandaan mo, pinag-usapan na natin to. Yung tungkol sa pagpasok ng mga ICC investigators at nakipagsabuatan kay Trillanes at dito sa Bangag Administration. At may nagtimbre din sa atin, like a week ago, na lalabas itong mga Marines na ito. At sasabihin talaga nila yung totoo na nag-deliver sila ng pera sa Bangag na presidente. Pero hirap talaga ng ating mga buhay, no? Yung ating mga confidential sources, hindi natin po pwedeng sunugin. Kaya talagang we are true to our promise na hindi magsasalita until maisa publiko ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Now it is out. 18 mga Marines na dating mga security at executive assistants si Zaldico ay gumawa ng nagkakaisang affidavit, joint affidavit na napapatunay kung ano mga ginawa nila para sa mga taga-ICC at kung kani-kanino sila nag-deliver ng pera na hanggang 805 million. Yes. So ngayon, mga spokes, pinapakita natin dito ang pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 na mga sundalo. So, sila Bernard Tube, Roosbert Waupan, Benny Bolotante, Boduan, Rodante Orbilio, Rainy Boy O. Julian, Christopher Esquivel, George Villalon, Romeo Romel, Bobares, Gil Navidad, Anselmo Taberdo, Joey G. Cardiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Gumban, si Crisani Dado, Fidel Corpus,
at si Walter Manalansan. So mga kababayan, nakasulat dito ang kanilang pahayag. Number 1, ang sinasabi niya dito, dito tayo, no? Tatalo na tayo dito. Mga naging empleyado ni dating Congressman Zaldico. Okay. Ayan, basahin mo number 1. Tapos, sila ay nagtrabaho kay Zaldico bilang personal assistant, security consultant, at ito ay nagtrabaho sila until dalawa, no? Yung iba until Disyembre ng 2025 kung saan nawala na nga si Zaldico. Yung iba naman ay until later on pa, no? But ganun pa man, folks, ipinapakita nila dito sa kanilang press conference kagabi sa Pilipinas yung mga ebidensya kung paano nila inihahanda, katulad ditong pinapakita natin dito sa YouTube channel natin, no? Yung talagang bulto-bultong pera. Ang nakalagay dito, 50 to 70 million pesos. Pag malaki, maleta. Pag medium, ilan ang laman? 30 to 40. 30 to 40 million. At kapag maliit, ito ay 15 to 25 million. 15 to 25 million. Meron din mga paper bags para dun sa mga chipipay, no? Yeah. Mga 10 to 15 million. 10 to 15 million. At meron pang maliit siguro para mga para sa kongresista yon, no? Na mga chipipay. Yes, no? yes, Kasi yes. happy na sila sa 10 million. Okay, so eto, pinapakita dito yung kung paano nila dineliver. For sure, may mga dates dito. Ayan, no, paano nila piniprepare ang pera ng, ang perang papunta kay Bangag. Ayan, makikita niyo, Kasama yan, kabahagi po yan ng affidavit nila mismo. Ayan. Ang unang-unang sinabi nila, pinatutuhanan nila yung sinabi ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee na nag-deliver sila ng pera. No? Nag-deliver sila ng pera sa Nara Street, sa 41 Nara Street. 41 Nara Street. Nag-deliver sila dun sa clubhouse sa Manila Polo. Yeah. Nag-deliver sila sa bahay ni Zaldico. At may ibang delivery pa sila doon mismo sa Aguado na nasa harapan lamang ng Malacanang. So pinatutunayan nila na yung sinabi ni Gutesa at meron pa silang larawan na nagpapakita na sa ilang delivery kasama nga nila si Gutesa. So yan ay corroboration ng 80 tao, 18 tao na nagsasabi na oo, nag-deliver kami ng pera para kay Zaldico. Yes. Kaya nga dapat dito palang, spokes, ano pa bang mga expose ang dapat natin ilabas? Nailabas na. Kitang-kita dito sa testimonya na pinirmahan, di ba? Sworn statement ito, di ba? Yes. Then, pinakita yung mga pictures, yung mga paano nila pinrepair ang pera, at talagang nag-corroborate yung mga in-expose natin in the past dito ngayon sa testimonya ng mga sundalo. Eh, sabi ko, ano pa ba ang kailangan ilabas ng taong bayan para paalisin si Bangag dyan sa kanyang pwesto dahil siya ang mastermind ng pagnanakaw. Itong 805 billion na diniliver nila, ito'y patunay na magnanakaw sila. At pangalawa, ito patunaw kung sino ang mga nakinabang kung sa pagnanakaw ni Bangag. At isa sa mga nakinabang dito, di umano, ay mga investigador ng ICC. At dahil dinidinig na ngayon ng ICC, ano ba ang masama? Ano ba sinabi muna ng mga sundalo na ginawa nila sa mga ICC investigators? Ikaw magdetalye. Well, ang sinabi ng mga sundalo na sila ay naging escort, parang naging escort, Taga-sundo, taga-hatid. No. Diba? Sila rin na nagbigay ng pera ng dalawang baleta, total of 2 million. US dollars kay Sani Trillanes. Para ang intensyon niya na ibigay doon sa mga ICC investigators. Bukod pa dyan, hatid sundo sila sa iba't ibang matirahan itong mga ICC investigators na hindi naman binabayaran ng gobyerno ng Pilipinas, kundi binabayaran ni Zaldico. Now, dyan naman natin pag-usapan, tutukan po natin yan. No? May sinabi na si Kaufman tungkol dyan na meron silang recording na merong isang nagyayabang na siya ay talagang silent na gumagalaw para kay Tatay Digong, para nga makulong si Tatay Digong sa Hague, no? Gumagalaw para kay Marcos Jr. Ang mali po dito na ang nagbabayad ng lahat ng gastos ng mga investigador, ang sumasama sa mga investigador para makipagkita sa mga witnesses na inisa-isa ni Trillanes, no? Hindi naman gobyerno. Ang mali dito is yung ICC umaasa sa kooperasyon ng Estado. Bakit kooperasyon ng Estado? Kasi nga, ang kanilang pakay ay magbigay ng katarungan, international justice. Kapag hindi Estado nakipag-cooperate at mga politiko, lalong-lalo na ang iniimbestiga ay kalaban nila sa politika, nagpagamit sila bilang sandata na magamit laban sa kalaban sa politika. At yan nga nangyari. Dahil binayaran
ng kalaban ng administrasyon, si Zaldico, ang kanilang mga tinitirahan, ang kanilang mga transportasyon, ang kanilang seguridad, iba pang logistical requirement, at sinabi na may $2 million pa na ibinigay Trillanes na nakalaan para sa mga taga-ICC. And in fairness, di natin alam kung nakarating yun doon. Pero yun, side issue na yun. Ang totoong issue is bakit lahat ng in-interview nilang mga witnesses ay nanggaling doon sa kalaban ni Tatay Digo na si Trillanes. So walang kooperasyon. So in effect, itong si Marcos Jr., nagsasabi siyang hindi kami makipagtulungan, parang may katotohanan doon kasi ang nakapagtulungan yung kanyang mga cronies. Kasama si Zaldico, kasama si Martin Romualdez, kasama si Boying Remulla. Yes. Dahil yung ilang mga pagpupulong ng mga testigo ay ginanap pa sa bahay di umano ni Boying Remulla diyan sa Forbes Park, no? Ako feeling ko, dahil si Zaldico ay nagsabi naman na gugurgurin siya ng pamilyang Bangag. Feeling ko si Zaldico ang susi nito kung bakit lumabas itong mga Marines na ito. Obvious naman yan. Alam mo, hindi ko alam kung anong damdamin ni Sara Duterte ngayon tungkol kay Zaldico, no? Kasi syempre maraming masakit din sinabi si Zaldico laban sa kanya. Kasama na yung, ano yung tawag niya? Shemenet, no? Pero, nagsalita si Zaldico kung anong alam niyang katotohanan at ngayon, binigyan niya ng koroborasyon. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 18 koroborasyon, no? So, yun po yung mali, unang-una doon sa patakaran na mga kalaban ni Tatay Digong ang nagpondo sa investigasyon ng mga ICC investigators dito. Unang-una, hindi ako naniniwala, wala silang budget. So yung pagtanggap nila ng bayad para sa kanilang accommodation, corruption na yun. Kasi sigurado ko, ang hukuman, binigyan naman sila ng pambayad sa hotel. Bakit sila tumanggap ng bayad sa pribadong individual na kilalang kalaban ng taong inimbestiga nila? So talagang pumayag sila maging instrument sa data for persecution ng kalaban ng administrasyon ng Marcos. At kaya siguro sinasabi ni Bangag, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako napagtulungan. Kasi unofficial yung pagtutulungan. Ang Philippine State hindi talaga nakipagtulungan. Lahat ng ginawa nila unofficial, which makes it even worse. Dahil, kaya naman kinakailangan Estado makipagtulungan dahil pag meron silang nalalaman na ebidensya magpapatunay ng hindi pagkakasala ng taong inimbestigahan, yung tinatawag na exculpatory evidence, dapat yan ay pinagbibigay alam sa pre-trial chamber na nagmamasid doon sa investigasyon ng prosecutor. So sinabi ni attorney yung lawyers nitong 18 Marines, anong pangalan ng attorney niya? Si Baligod. Sabi ni attorney Baligod, ipo-forward daw niya itong mga ebidensya patungkol dito sa mga ICC investigators sa bawat embahada ng iba't ibang bansa para makita nila na yung mga itong ICC ay talagang walang kredibilidad. Sa akin naman, let's give the ICC the benefit of the doubt. Kapag pinakita naman niya itong ebidensyang ito, kasi naalala mo yung ICC prosecutor na talagang nag-abogado sa mga biktima at talagang nag-file ng kaso laban kay Tatay Digo, ngayon suspendido dahil siya'y manyak, di umano. Yes. Hindi pa naman napapatunayan. So in fairness to them, kapag lumabas naman ito na posibleng naging korap ang mga investigators, meron din silang hakbang na gagawin kasama na hindi pagtanggap sa mga ebidensya na nakalap nila dahil sa korupsyon. At saka syempre, hindi natin alam kung ano pa yung ebidensya na alam nila na dapat magpapatunay na walang pagkakasala si Tatay Digo na kanilang tinanggap. Ulitin ko mas hindi na sila tumanggap ng actual pera. Pero ang sabi naman ng mga security, may 2 million na linaan para sa kanila. No? Kaya lang, di natin mapapatunayan. Kung binigay talaga ni Trillanes yan, ikaw ba naniniwala kang bibigay ni Trillanes yun? Baka kaunti. For sure, may binigay yan. Hindi naman papayag ang mga ICC investigators na wala silang mapapala. Well, ang punto, whether na tinanggap yan, yun nga, bakit sila tumanggap ng libreng tirahan? Bakit sila tumanggap ng hatid-hatid? Bakit sila tinanggap ng shopping money? May budget sila Para nga, ang dahilan kaya sila binibigyan ng budget, para sila maging independent. At hindi magpapagamit bilang sandata laban sa mga kalaban ng mga politiko, no? Na ngayon, obvious na yung buong investigasyon pininance ng kalaban ni Tatay Digong. At nagtataka pa kayo kung bakit ngayon nakakulong dahil nga kinidnap pa ng mga Marcos mismo si Tatay Digong. Kaya nga, folks, yung nangyayari ngayon sa confirmation of charges, actually nakakawalang gana kasi alam naman natin na talagang ang intention niyan
manatili si PRRD sa loob, na hindi na nila palalabasin. Kaya nga panawagan ko sa taong bayan na dapat etong malaking issue na binanggit kagabi, binanggit ng mga 18 Marines, na 805 billion pesos na dineliver kay Bangag, ito dapat grounds na to para mawala si Marcos sa kanyang pwesto. Ano pa ginagawa ng taong bayan? Pag di pa kayo lumabas dyan, ito na, dokumentado. Hindi lang pala 100 billion, hindi lang 25% of 100 billion. Yes. 805 billion. Halos 1 trilyon. Kinurakot ng isang bangag na presidente. Yun nga eh. Ano pa ba? Ano pang mga expose? Yung iba kasi, may mga naaano tayo, may mga nakakarating sa atin na information, o kailangan meron pang ano tawag yan, trigger point, may isang word akong iniisip. 'Di ba na gising sa diwa ng taong bayan para kumilos, para tanggalin ang isang magnanakaw. 'Di ba? Ano ba ginagawa nila? Sabi ko dapat si Marcos tanggalin na kasi habang naghihiring-hiring dyan sa ICC, patuloy ang pagnanakaw at pag-deliver for sure ng pera ng bayan kay Bangag. At saka sa dami ng tumistigo, alam nila po pwede silang makulong kung sila yung nagsisinungaling. Yes. Maniniwala ka. Para ba ganyang napakadami tumistigo labang kay Leila de Lima? Kahit miski siya inabsuto na kanyang estudyante, walang naniniwala na wala siyang kababalaghang ginawa. Kasi napakadaming tumistigo sa kanya at napakadami ng mga tumistigo sa kanya na namatay na lang sa loob ng namatay na. Naalala ko yun. Oo. Kaya dapat sabi nga, itong mga sundalo, I think, hudyat na ito, na yung mga sundalo natin, yung mga pulis, na magising kayo, ipagtanggol nyo yung taong bayan. 805 billion pesos. Dineliver lang sa bahay ng mga bangag ng Marcos, ng Araneta. Tapos kayo hirap na hirap. Saan dineliver? Doon sa bahay sa Nara. Nara, doon sa Polo. Sa Paway. Oo, sa Napuntahan Paway. ko yun. Pinuntahan at natulog pa sila ron. Oo, natulog. Nagpakain-kain pa tayo. Ikaw talaga. Oo, napabola tayo. Kasi rally yun doon sa Ilocos Norte. Alam ka naman, hindi tayo kumain. Nagugutom tayo doon. Siyempre, kumain tayo doon. Tayo pinakain sa kanilang Paway, no? Na binawi pala ng Korte Suprema sa kanila. Wala pa silang pag-aari nyo. Buti nga. Nila, lahat sa trulado nila. Ayan, dapat ibalik. Kaya kanina, kanina ang sabi ko, bagamat walang saysay ang nangyari kanina, dahil yung sinasabi nilang systematic na pagpatay sa sibilyan ay hindi naman dineklara ng Korte Suprema as unconstitutional. Nakarating yan sa Philippine Supreme Court. Ang isang pinaniwalaan ko, tama ang sinasabi ng abogadong biktima. Ang naging biktima lang ay mga mahihirap. Bakit ko sinasabi yun? Kasi yung pag-amin ni Mangga Aimee na lumuhod siya para wag diskitahan at itokhang ang Marcos Jr. So tama po yun. Mali yun na mahirap lang ang na-target. Dapat tinarget si Bangag. Kita mo ngayon. Dahil hindi siya tinarget, narito ngayon tayo sa impyerno sa ilalim ng administrasyon ni Bangag. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung hindi pa naman huli, kung kikilos ang taong bayan, ano pa ang pwedeng makapagpatanggal sa isang adik? Yung adik, sige. Kasi sabi nila, okay lang daw yung nag-a-adik, basta napapatakbo ng mabuti ang bayan. Paano napapatakbo? Tignan mo, itsura ng bayan natin. Pero yung pagnanakaw, yung ninanakaw, yung pera na dapat sa education, na dapat sa healthcare, nasa bahay lang sa Paway at sa para hindi lumangoy sa tubig baha. Yes. Nandun pa sa bahay ng Forbes Park. At siyempre, may ilang mga dinawit na mga politiko na pinagdeliberahan din, no? Si Kimbo. Si Kimbo. Kaya naman Kimbo. Kaya naman pala grabe-grabe yung mga bags at tahimik ang kanyang asawa na dilaw. Bagay, si Kimbo naman dilaw-dilaw. Kaya ngayon alam na natin kung bakit sila nakipagsabuatan. Ang dami palang basura. Ang daming basura, ang daming maleta. Kaya ang daming bahay na rin nila. Nakakalungkot. Kaya dapat mabawi lahat yan. Yung mga pinundar nila galing sa mga basurang yan, galing sa mga maletang yan, dapat mabawi at dapat nga spokes. Lagi ko itong sinasabi, pero syempre dahil ikaw abogado, ako naman ay gusto ko lang naman sabihin kasi gigil ako. Kung pwede lang retroactive ang bitay pag nagkaroon ng bitay. Diba? Wala tayong sasabihin ngayon na pwede nilang libelous dahil ito ay sinumpaang sa public document. O sino pa ibang mga nakinaban ng pinagdeliberahan? Siyempre, bukod kay Bangag, bukod kay si First Lady, may special mention, ha? Meron talagang delivery na siya mismo tumanggap. Kita mo? Si Chairman George Garcia. Kasama. Ngayon, alam niyo na kung bakit sinasabi ko na bagamat talagang iboboto ng taong bayan si Inday Sara, pag di natanggal ang mga Marcos, baka hindi umupo si Presidente
as President si Inday Sara. Ano ang dahilan? Bakit binigyan ng bagbag na pera itong si Greg Garcia? Greg Garcia, bakit hindi pala? Si Chairman Garcia ng COMELEC. I stand corrected. Hindi Greg Garcia, kundi Chairman Garcia ng COMELEC. Si George. Si George Garcia ng COMELEC. Yes. Sino pa yung mga nabanggit? Cheese Escudero. Escudero, yeah. Naku, syempre. Ang dami binabanggit. At saka Loren Legarda, yung nanay mismo ni Leviste, ni Leandro Leviste. Pero alam mo, sabi naman ni Leandro Leviste, siniwalat niya yung Cabral Files, miski alam niya, yung pangalang ng nanay niya ay naroon din. Yeah, sinabi Kaya niya naman, hanga naman tayo kay Leandro Leviste, no? At tingin ko naman, accepted na natin yan. Sa tagal-tagal na nandyan si Loren Legarda, posible namang di rin siya nakinabang, But anyway, ito, mahirap itong pasinungalingan. Mahirap pasinungalingan. Dahil meron talaga nag-deliver sa kanya, no? At tumatay yung testigo ngayon na nag-deliver sila ng pera, no? Kaya, sino pa ba mga pinagsabihan doon na nag-deliver? Kakaunti no? Talagang si Martin Romualdez, si Martin Romualdez si na nakatutok. Bangag, Marcos Jr., si Liz Araneta, George Garcia, mga taga-ICC, yung perang binigay kay Trillanes na 2 million. At ano pa ba? Ang sabi, teba, kita mo dito ha, kompleto, talagang kompleto. Kompleto mga kita larawan, dito pati may mga larawan. aeroplanong pinagsakyan nila ng mga pera, mga maleta. Ng Paway, di ba? Ito. Ito si Garin na ito pala yung maraming mga miyembro, yung miyembro ng Quad Committee, na habang ako ay talagang inaapi nila, ang delivery pala doon ay magkano dinideliver sabi nila? dito, palagi naming nakita pag nakausap sila ni Zaldico. Nagde-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 or Unit 9 ng Polo Club Townhouse. O, kita mo itong mga walang iyak. Abante! Kaya naman pala, dandararan, ganito tayo. Dandararan, the all of shame. Dan, Abante! Adyong! Alvarez! Jojo Baronda! Barbers! Bernos! Rosas! Castro! Chua! Galipe! Okay, De Lima! My God, Fernandez! Hubadero! Garin, Janet, Don Gonzales, Jay Common, Luistro, Jervil, Manuel, Raul Manuel, Sandro Marcos, Paulo Ortega, Paduano, Joseph, Stella Kimbo, Martin Romualdez, JJ Suarez, Erwin Tulfo. Kita mo, Graduate na anong commonality? Sila yung mga babangis na nang-aapi sa amin sa Quad Committee. Yung pala, bayaran talaga sila. Malinaw po yan, hindi po yan base sa haka-haka. Bagamat ako naman, sinibahin talaga ako naman kasama ko sa Kamara de Representante. In fact, sabihin ko sa iyo, ito ay revelasyon ito. Kasi malapit kami doon sa kapatid nung namatay na congressman na talagang pinag-initan din ako. Ano pangalan niyo? Taga Antipolo? Antipolo. Sino nga ba yun? Ba't wala doon ang pangalan niya? Siguradong dapat nabigyan yun. Nandoon yun. Hindi, anyway, meron kasi natatakpan dito. Oo nga, hindi tinakpan. makita, Baka kasi, sa slide. baka siya yun dahil pumanaw na. Kasi hindi na niya madidepensa ng sarili niya na pumanaw. Buti na lang, hindi ko nabanggit ang pangalan. Pero malapit kami doon sa kapatid. Kaya syempre, nasabi kami, bakit kami ginaganyan ngayon? Alam mo, sabi niya talaga, wala utos ng mga nasa taas. Kaya ginipit, hindi lang ako, pati misis ko ginipit, no? Kita mo naman yan, kung di ka makuha, talaga kukunin ka sa pamamagitan ng iyong mga mahal sa buhay. Aba, linista pa nila yung mga sasakyan. Sasakyan, At talagang makapaniwala, mga magagarang mga katawan, Sequoia, Grandia, pati mga plate number. Kompleto. Lexus, Hilux, Grandia, Fortuner, Innova. Zaldico, matapos ang lahat, penge, dami niyan, hindi mo nagagamitin dahil wala ka na i-deliver na basura. Paggamit naman dyan, ang ako'y makatikim ng isang magandang sasakyan. Spokes, makikita mo dito, no, na talagang nag-corroborate yung mga information. Hindi naman pwede mag-invento ka lang ng plate numbers, di ba? O ng kotse. So, at saka mga lugar, ayan, basahin natin.
Ito. Bilang security escort sa mga executive offices at tagabuhat ng mga pera na dinala namin sa iba't ibang bahay o lugar tulad halimbawa ng mga sumusunod. Dan. Ikaw na. Simon. Unit 8 and 9. Polo Club Town ng sa Forbes Park. Pag-aari ni Tambalaslos. Number 42, McKinley Road, Bahay ni North Forbes Park. Tambalaslas. Number 14, Nara Street, Bahay South Forbes ni Park. Satanas. Yes, Bangag. Number 30, Tamarin Street, South Forbes Park. Number 41, Nara Street. Yan yung binili nila para imbakan ng pera. Green Hills San Juan, Midas Hotel. Ayan. At saka siyempre, meron pang Valley Verde 6 kung saan dinideliver kay Zaldico gaya ng riniremit ng pera ng isang congressman Garjola. Now, si Garjola, yan yung sinasabi ni Libison talagang unang-unang nakinabang sa flood control funds. No? Ayan, no? Pinapakita dito, grabe yung mga ebidensya, folks. Kung mapapansin mo, talagang dokumentado, ano? Ito, pinakita dito, katulad nito, anong sinasabi dito? Ayan, no? Basahin natin. Ano yung eroplanong yan? Tignan natin, ha? Buong panahon ng aming pagtatrabaho, basahin mo. Sa buong panahon na aming pagtatrabaho kay Zaldico ay kuhanan namin ng larawan o video ilan sa mga pag-escort ng mga pera na pinapadeliver niya sa iba't ibang opisyal ng gobyerno katulad ng mga nauna na naming nasalaysay. Marami din siyang pinadalhan ng maraming pera sa mga lugar, sa mga taga-media. Oh my God. Ang ilan sa mga literato na ito ang mga sumusunod. Tignan natin kung sinong mga taga-media yan. Ito daw yung pinadala. Oo, Di ba, inamin naman ni by Zaldico. helicopter, no? Inamin naman ni Oo. Zaldico na inutusan siya ni Romualdez at ng Bangag Administration. Ayan. Ito. Ayan yung mga ebidensya. Diba? Yung daming mga Grabe, suitcases talaga, no? Na mga pera Hindi ng ito pwedeng basura. AI lang o Sino kaya gawa-gawa lang. itong ngumiti ito? Baka kasama yan doon sa mga... May ano yan, hindi lang natin. Alam mo, yung helicopter, tignan mo nga, anong klase helicopter yan? Pribadong helicopter ba yan? O gobyernong helicopter pag Tignan mo, ginamit hindi nila? ako marunong Pag-deliver. Kasi puting helicopter Ayan, Yung, ano yan? yung RPC presidential 811. helicopter Ayan, ay no? puti rin. RPCA. Well, malalaman natin yan. Malalaman natin yan. Baka naman siguro pribado na ginamit nila, hindi na yung gobyerno pong helicopter pa, no? Ito. Mga kapakasama namin na nagtrabaho na nasa active service sa Philippine National Police na palaging sumasama rin sa pagde-deliver. Ito siguro yung mga hindi sumama sa sa joint affidavit, pero meron din talagang karanasan at pwede rin tumayo bilang testigo. Yes. O ngayon, ang tanong, sworn statement nito, sabi ni Senator Ping, pag walang sworn statement, hindi dapat paniwalaan, hindi dapat itakel sa kanyang Blue Ribbon Committee. O Senator Ping, di ko alam kung ano nangyari sa'yo, pero sapat na beto para ipatawag mo itong mga Marines neto. At nang sa ganun, mapakita nila yung mga orihinal na mga ebidensya nila kasama ng mga larawan nila na kasama si Gutesa. At syempre, sana po nasa mabuting kalagayan si Gutesa. Alam naman natin na talaga gugurgurin yan si Gutesa dahil sa mga sinabi niya. Pero ngayong 18 na ang nag-corroborate ng kanyang testimonya, parang huhupa naman yung banta sa buhay ni Gutesa dahil marami nang naninindigan sa katotohanan. Kaya sabi, di ba, ng mga sundalo doon sa kanilang statement na kinukumpirma nila na totoo yung mga salaysay ni Master Sergeant Gutesa. Ang sabi dito na kanyang binasa sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee na aming napanood sa telebisyon. Nakasama rin namin siya sa pag-deliver ng malimalatang pera sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang mga larawan sa ibaba ay nagpapatunay na kasama namin siya at nakasama rin siya sa pag-deliver ng pera. Ayan, di ba yung picture ni Gutesa. So, dapat gusto ko balikan natin yung larawan ng taga-ICC. Kasi meron pala siyang larawan na umaattend ng hearing dito. Ang kapal ng babae. Yes. Teka. Tumanggap sa si Chantal Daniels. Si Chantal. Yan yung linabas mong passport na community standard katuloy. Na community standard. Alam mo yun, di ba? Hindi, pero covered naman siya. Pero syempre, talagang tinarget ako. Pero alam mo, ako naman, nasabihin ko, alam ni Bibi Sara yan. Kasi parang may contact din siya sa immigration. Syempre, abogado yung tao. No? Ito yun. Lahat ng passport. Kasi ginamit nila mga UN passports. Ito. Nakatama yan, number 22. Ayun. Aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na binabanggit nila ay mga taga-International Criminal Court dahil nakita namin si Chantal sa news na kabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa baba ay nagpapakita sa
na siya ay taga-ICC at ibang larawan ay ang iba niyang mga kasama. May mga kasama talagang pinakita. Ito yun at itong si Chantal, o yan nga ito yan. yung pinakita ko. Na-community standard ka nga. Si Kala, ayan, binanggit nila yung pangalan ni Kala din. O yung community standard ka na naman yan. Hindi, yung mukha lang niya. Mukha lang, hindi ko pinakita. Ito yung si Chantal at saka yung mukha. Dapat yan, puntiryahin yan ng ICC dahil nagpagamit sila. Ginamit nilang ICC bilang instrumento na sandata para sirain ang kalaban ng mga nagpondo ng kanilang galaw. At syempre, ang korupsyon dyan, hindi ako naniniwala na wala silang pondo para sa kanilang hotel, para sa kanilang galawin sa Pilipinas, para silang pagkain. Ang balita nga, pati shopping money, binigyan sila. No? Hindi lang natin makukumpirma dahil tanging si Trillanes lang talaga makapagsasabi kung nakarating nga sa taga-ICC ang $2 million. No? Yeah. Pero, dahil merong pinagbigyan at meron talagang pinagkunan si Trillanes ng $2 million, mapapatunayan yan na tumanggap siya ng 2 million. At siguro naman sa takdang panahon, magsasalita si Zaldico na talagang intensyon niya, kaya binigyan niya ng 2 million, ay pinabigay siguro sa kanya ni Tambaluslos. Alam mo naman yun, masunurin kay Tambaluslos. So kung titignan mo dito, Spokes, ito yung part ng ICC, no? Tingnan natin. ICC, alright. Okay, ICC. Teka, wait. Ito. Ayan. Ayan, basahin mo yan. Ang ICC operations. Ako, Bernard Tube. Ayun, si Tube. Kasama ni Mark Tixon. Tiksay. John Paul Estrada ay nagpanin kami ng 2 maleta na 56 million pesos ang laman sa dollars sa isang building sa Valero Street sa Cebu Village, Makati. Partner. Yan pa yung aking law office sa Manila. Pero hindi po sa opisina ko yan. Okay, hindi sa opisina ko. Sino kayang... Sabi dito, ilang buwan bago December 2023, nasabi ko na may 56 million pesos ang laman ng bawat maleta dahil may nakasulat sa maleta na 56M. At naikwento ni Mark at Paul na namili sila ng dollars dahil pinaghahandaan ang mga darating na foreigners at si former Senator Sally Trillanes ang in charge sa kanila. So pagdating ng December 23 ay kami, sabi niya, Rosbert Waupan, Romel Galapon, Cecilio Laruder, Bernard ba yan? Tube, at iba pa namin mga kasama ay nautusan na sunduin ang mga tinatawag ni Mark at Paul na foreigners sa airport. So, binigay ni Sonny Trillanes sa akin ang contact numbers ng mga darating na foreigners. Unang dumating ay 2 lalaki na ang pangalan ay Glenn Cala. Na in-expose mo ang kanyang larawan. Huwag mong pakita yung passport para hindi, di ma-community yung picture standard. lang. Hindi siya po pwede ma-community standard. Larawan lamang. Larawan lang. O yan. Ito si Glenn. At saka William Rosato at saka yung Charital Daniels. O yan. Ito si Rosato. Ay, hindi mo napapakita. Ayaw mo na ba? Okay, yan. Hindi, napakita na lang. Ayan si Rosato. Tinakpan ko naman yung information. Alam mo talagang wala ka talagang katumbas. Wala kang kapantay, partner, ha? Thank you, partner. Mga impormasyon na nakakalap sa iyong mga puting ahas, no? Nagpapatunay lang yan. Marami ngayong nakipagplastikan siguro, na suportahan din pa rin nila si Marcos. Busit na sila at hindi na nila maatim ang pagnanakaw at pagbabanhag. At syempre yung ginawa niya kay Tatay Digong, no? Ayan, Pangingid na at pagpapadala sa... May ebidensya Ayan, no? Kitang-kita yung ebidensya. Yung mga sasakyan na sinakyan ng mga ICC, may picture nga. May picture talaga. Yung mga, may picture. Si Zaldico ba yan? Hindi si Zaldico. Yun yung mga sasakyan na ginamit nila. Social itong mga ICC, no? Kaya nga ito. Sa dahig, nagbubus lang yan. Nag-ano na nga lang, nagbabike. Sila, mga SUV. So ito pinakita, yung number 23, aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na binanggit nila ay mga taga-International Criminal Court dahil nakita namin si Chantal sa news, nakabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita na siya ay taga-ICC at ang iba pang larawan ay ang iba niyang mga kasama. Ayan, ebidensya. Tingin ko dapat at least giving the ICC the benefit of the doubt. Dapat imbestigahan yan. Dahil ang punto na, wala silang dahilan para tumanggap ng pera galing kahit kanino dahil may pondong ICC para sa investigasyon ng kanilang mga investigador. So ito yung sinasabi ko, Spokes, na sabi ko na sana may ilabas na ebidensya
laban dito sa in-expose ko nga itong mga taga-ICC na to. So ano ngayon ang magiging impact nito? Sabi ko kagabi, delaying tactics na naman to kasi imbestigahan kung authentic ba yan, di ba? I-authenticate, i-forensic, ano masasabi mo dyan? Well, unang-una, dapat talaga ipagbigay alam yan ng kampo ni Tatay Digong dahil ito naman ay recently discovered evidence lamang ay lang lumabas. No? At kaya kailangan imbestigahan kung yung mga investigador na yan, dahil sila ay nagpagamit bilang sandata, no, na weaponize ang ICC laban kay Tatay Digong, kung meron silang nalalaman ng mga ebidensya na magpapatunay na walang pagkakasala si Tatay Digong. Yan ang importansya dyan, bukod pa siya issue ng korupsyon. No? Dahil ako naman, tanggap ko naman yan. Kung pwede ba, palibasa, puti sila, hindi totoo yan na hindi korap yung mga yan. Ayan nga, no? Tumanggap ng kung ano, no? Huwag yung isipin mga Pilipino lang korap, pati yung mga puti na yan. Huwag yung isipin na palibasa puti, walang hindi magnanakaw. Magnanakaw din yung mga yan. Lalo na sila maliliit kasi mga sweldo nila. Maliliit na. Pero ako, sabi ko nga kanina, dapat ito na yung hudyat para matanggal ang isang gobyerno, ang isang presidente na namumuno sa mahigit 100 milyong Pilipino na adik, magnanakaw. Hindi lang basta-basta magnanakaw, folks. May ebidensya, may testimonya, may testigo na nagbubuwis ng buhay o delikado ang kanilang mga buhay at pinipresent sa taong bayan. So di ba dapat ang mga tao ay nasa kalsada na ngayon? Sa totoo lang, kapag wala pa tayong ginawa at hindi pa natin sinisanti si Marcos Jr., we deserve him. We deserve a bangag as president. Kasi pag ito na ang katotohanan ay 5 million na deliver, kumpirmadong korupsyon. Can you imagine, ang budget natin is 6 trillion a year. Ang kinurakot nila sa pagkakataon nito ay halos 1 trillion. 1/6 of the national budget kinana. Hindi pa kayo magagalit. Kung hindi pa kayo magagalit, ilan na yan nagbubuwis ng buhay para isiwalat ang katotohanan. Unang-una na si Tatay Digong, si Bibi Sara, ako, si Maharlika, at ngayon, si Leandro Lebiste, si Miao Miao, si Respicio, at ngayon, itong 18 mga marino. At syempre si Gutesa, no? Wag natin kakalimutan si Gutesa. Fair is fair, no? Yeah. So, anong magiging, sinabi mo na kanina, dapat imbestigahan talaga. Let's say, for example, ang mga tao talagang magprotesta na at hindi natin nila kinakaya, pupunta na sila dun sa kalsada at pagbabainan na si Bangag. Let's say, for example, bumaba na si Bangag dahil yung tao talagang dumami dahil ayaw na nilang gantong klaseng pamumuno. May impact ba yan sa kaso ni PRRD sa ICC? Well, baka magamit natin na yung mga ebidensyang kinalap nila ay produkto ng korupsyon at hindi dapat tanggapin. At dapat bumalik muli doon sa katunayan na dapat bigyan siya ng panandaliang kalayaan dahil pinagamit nga nila ang ICC bilang isang sandata para gipitin ang mga kalaban ng mga bangag sa Pilipinas. Yes. So, tinire-review ko lang kung ano yung mga pangalan na hindi natin nabanggit. Pero pinakapaborito ko yung Hall of Shame ng mga congressman na lahat miyembro either ng komite na ng api kay Inday Sara o komite na yung WAD committee yung na ng api sa akin pati sa aking pamilya, no? Alam nyo, talagang walang forever. Kung sa tingin nyo palagi kayo nasa taas, think again. Ayan na, lumalabas na ang katunayan. Yung mga Kimbo na yan, akala mo kung sino sila malinis at mga taga-UP raw sila malinis at palagi po sinisiraan. Excuse me, ako hindi po nagnakaw gaya ng pagnanakaw na ngayon ay pinatutuhanan ng hindi 1, 2, 3, kundi 18 testigo. Diba? Yes. So, mayroon mga message dito. Mayroong binanggit itong mga Marines. Basahin ko lang 2028, number 28. Si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bel Air, Makati na sa pagkaalam namin ay bahay ni DOJ Remulla. Diyan sila lumaki. Diyan talaga ay bahay ng kanyang mga magulang. Kasi alam mo, intergenerational friends kami. Yung tatay niya, nanay ko, tiya ko, magkakasama sa UP, matinding mga magkakaibigan. Yan ang linakayan nilang bahay sa Bel Air. So tama itong sinasabi ng tama po yan. Ng mga Marines kasi hindi naman pwede mag-invento sa Bel Air ang pamilyang Remulla. Hindi yan kiboying. Meron siyang condominium doon sa Magara condominium kung saan nakatira rin si Sherwin Gatchalian. Pero yung bahay na yan ay bahay ng pamilya yan. Tira mo, Tinalikahan nila. Sabi sa testimonya, kasama sa meeting si Sonny Trillanes, si Police General Nick Chitore, dating DOJ Secretary. Si Diwata! Si Diwata. Na, sabi dito, pag-alaman namin,
na bahay iyon ni dating Secretary mo na tama. Instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bel Air ay sasabihin namin na sa bahay ni Secretary Boying Remulla ang aming pupuntahan. Kasi long-term resident nga ng Bel Air yan si Boying Remulla. So, nung pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas, mula December 23 hanggang 2025, ay napag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin na konektado sa mga ICC personalities. Una, ako, si Bernard Gumban at kasama si Master Sergeant Edward Lopian. At si John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang paper bag ng cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Pangalawa, sabi ni Gumban at si Master Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-sized na maleta ng pera. Dapat nga, di ba 2 beses yun? Dapat 6 million. Yeah, pangatlo, pang-apat kasama si Mark Tiksay, yan nabasa natin kanina. So maraming beses pala, hindi lang 2, no? Palagi nagpupulong si Sunny Trillanes, sabi niya, si Speaker Tambaloslos at si Zaldi sa Manila Polo Club, sa South Forest Park, kung saan nasa Pilipinas ang mga taga-ICC. Kasi alam mo, naging presidente o chairman si Martin Brothers ng Manila Polo Club. Okay. Ay hindi, Manila Golf pala yun. Manila Golf. Ang isa sa mga kadalasan na naiwan sa security, yung Polo Club, yan yung townhouse niya. Yung dalawang townhouse, 8 and 9. Yun nga, townhouse daw. Kaya ano daw, ang madalas naiiwan na security ni Zaldi sa townhouse. Kaya nakikita ko na pagkatapos ng kanilang meetings ay binibigyan lagi si Sunny Trillanes ng paper bag ng pera at minsan naman ay isang small maleta. Bakit? Kung ikaw ba si Sunny Trillanes, gigipitin mo ba ang mga Duterte na for free? Siyempre, wala naman siyang hanap buhay. Wala siyang trabaho. Si Santi naman siya sa hukbong sandatahan. Ano pang kabubuhay niya kung hindi gumawa ng dirty work para sa mga Marcoses? Yeah. Kaya dapat talaga spokes, yung taong bayan, kumilos na sila. Kasi like ako, vindicated na naman ang kaibigan mo. Di ba? May death threat ako, pare-pareho tayo. Tinayan natin ang buhay para expose. Ito na yung in-expose natin. Ayan, with kompleto pang ebidensya. So At, ano pa, kilos na kayo. Oo nga. Kailangan nyo ng patalsikin. Huwag na kayo mapagod. Ano ba kailangan kayo ni Tatay Digong? Dahil pag yan ang patalsik si Marcos, pwede natin buksan muli ang buong proceedings at repasuhin kung dapat bang tinanggap ang mga ebidensya na kinalap sa pamamagitan ng korupsyon, di ba? Yeah. Kitang-kita, Alam mo, ano to? AI? Ano to? Nanaginip lang sila? Gumawa sila ng kwento? At saka, makikita naman natin kung sino talaga may-ari ng mga eroplano, mga helicopters, sa pinagsakayan. Mga locations, houses. Mga pera na yan. Mga sasakyan kung saan nila linode. No? Napakadali naman po yan. Nag-corroborate talaga. So alam mo, tama na talagang dapat talaga tapusin na itong bangag administration na yun. Ako naman, spoke, sabi ko nga, ako naninirahan sa ibang bansa. Kung tutuusin, hindi talaga ako makikinabang dito sa kung mapapanagot itong si Bangag na ito at gumanda ang buhay natin. Pero hanggat pumapayag ang Pilipino na mamuno ang isang adik, ang isang magnanakaw, na kitang-kita naman na hindi lang milyon ang ninakaw, hindi lang bilyon, kundi aabot pa sa trilyon-trilyon. Ako naman po, alam niyo naman po aking kapalaran na talagang sirang-sira ng buhay ko, no? Nahiwalay sa aking mga mahal sa buhay at talagang sinira aking pagkatao. No? Gaya ng paninira nila sa pagkatao ni Inday Sara. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa dahil alam ko ang Panginoon nasa likod natin at alam ko na talagang mahabang pasensya ng mga Pilipino, pero itong pinanindigan ng katotohanan ng 18 mga Marines nito, tingin ko po, ito'y hindi na pababayaan ng mga mamamayang Pilipino at aaktuhan na nila. Gagawin na nila yung katungkulan nila bilang sovereign people, magpi-people power na tayo. Yes, I think ito na yung hudyat. Di ba? Nilabas na natin yung pulburon. Inamin na ni Amy. Nilabas ko yung itong issue na ito. Inamin ng 18 Marines sa totoo at with complete evidence, di ba? Sinabi ni Zaldico na siya'y nag-deliver ng 25 billion at ang suma total pa lang na-deliver 805 billion ng kanyang mga sariling mga security. Yeah. Sa akin naman, alam ko naman, naintindihan ko ang damdamin ni Bibi Sara na medyo mas malog niya siguro kay Zaldi.
At siguro, dapat magkaroon pa rin ng kahit paano pananagutan si Zaldi. Pero we owe it to him also. Yes. Talagang lumalabas siya ito. Kaya nga nung ako yung kongresista, talagang nais kong maipasa batas yung isang whistleblower act. Dahil yung mga korupsyon, yung mga criminal korupsyon, talaga nangyayari yan na tinatago. Kaya unless meron kang kasabwat dun sa korupsyon, imposibleng mahuhuli mo talaga yung mga mastermind. Yeah. At ito nga, dahil kay Zaldi, alam natin ang mastermind, ang nakinabang, Marcos Bangag at si Tambaluslos. So, kailangan tapusin na sila. Anyway, kasi meron tayong bisita, no? Okay. Siguro, pag-uusapan na lang natin muli. Thank you sa libo-libong viewers mo dyan, folks, at sa mga viewers natin dito. Sana po, manindigan na kayo. Tama na, sobra na. Okay. Hindi na dapat magtagal pa ang Bangag administration. I'll see you again. See you again. Love you, Philippines. God bless the Philippines. Bye-bye.